Hello guys, welcome back to our vlog. 7 o'clock pa lang today dito sa Myeongdong, Seoul, South Korea. And today, medyo special yung tour natin kasi gagawin natin yung DMZ tour. Yung DMZ, sa hindi nakakaalam, it stands for Demilitarized Zone. Kumbaga ito yung peaceful zone ng North and South Korea. So binook namin yung tour na Kluk. Sa DMZ tour, may 8 places tayong pupuntahan today. Medyo mahaba araw natin. Hindi na tayo nag-breakfast sa hotel. Yung pala hindi ko nakwento sa inyo. Sa Myeongdong, nagsistay tayo sa 57 Hostel. Sobrang lapit niya lang sa Myeongdong Station. So highly recommended ko sa inyo. Kapag budget traveler kayo, ano lang siya, 3,000 plus per night. Maganda yung room. Siguro i-room tour ko na lang kayo kapag may time tayo. Nag-avail kasi kami ng breakfast kaya medyo pricey siya. Pero today hindi pa tayo nag-breakfast kasi sobrang aga ng tour natin. 7 o'clock mag-open yung breakfast sa hotel. Bumili lang tayo ng coffee, eggs, para at least may laman yung tiyan natin. Yeah. Kumain na tayo sa hotel before tayo pumunta ng tour para hindi tayo gutom. Ngayon daan lang tayo dito sa 7-Eleven. Nandun na yung bus namin para sa tour. Guys, sinanap lang natin yung bus para sure tayo, tsaka yung tour guide. Ayun yung bus oh. DMZ na nakalagay. Tapos bibigyan nila kayo ng ganito na ID. Kailangan nyo rin magdala ng passport. And may dala na tayong passport. Ano pa ba? Tapos may 7-Eleven dito. Ayan o. Kung nakikita nyo. So since sobrang aga niya guys, magsa 7-Eleven muna tayo. Coffee para awake tayo sa tour. Kasi kagabi, gagaling lang kasi natin ng Busan. So medyo wala tayong tulog. Siguro 4 na oras or 3 oras lang yung tulog natin. Ming, coffee ako. Thank you. Ha? Oo, coffee. I'll just leave you. Oo, saan yung coffee? Ask mo sila. Excuse me, where's the coffee? Oh, coffee. Ah, okay. Yeah, the bottled canned coffee. This one? Ah, okay, this one. This one, no? Okay. And this one? Ah, okay, good. Thank you. Ming, How much? 1.7. Ano sa'yo? Oh, we can get one more. 1 plus 1. The Oh, same one. plus one. Okay. Okay. Come on. Buy one, take one. We need to go. Hi, Jongbi. Yung ID mo, Ming. Hi, Jongbi. Dito. Ilan binili mo? Thank
Oh, thank you. Buy one, take one. Thank you. You just want one. I give you two. Oh, Thank you. Thank you. Alam mo ano, pag 7-Eleven, pag foreign may discount. Ang laki ng discount ko dun sa binigyan na smoothie. Yung 20,000 na na cream, ay na aloe vera smoothie. Binigay lang nila sa kape. Ang dry na. Yung ba discount, sabi niya. Oh, danger yung ganyan eh. Kasi magiging permanent na yung wrinkles mo. See you in the bus. See you in the bus. Do you know what's your name? Oh, sorry. There is the same name. You got my name card, right? Okay, yes, yes. There is Sadie bus over there. Okay. Thank you. Pwede mo, ilagay mo itong ano mo, you're ready. Where's the river color? Yung mga Russian tayo kasama mo. Oh, kasi gusto nila yung mga gantong tour. Mga war. Ayaw nila yung mga snow. Ito usad. Hindi siya. Ano pa naman? Pagkandag siya. Okay, thanks. Okay, yeah. Okay, And the hello. left side. Okay, yeah. You wanna sit there? Okay. Oh, there's something in there. Yung walang cover. Maybe here. Guys, andito na tayo sa ating bus. Nakakatuwa lang kanina sa 7-Eleven kasi bumili tayo ng isa. Hindi ito naka-buy one take one eh kasi wala namang siyang sign na buy one take one. Binili natin siya ng 1,700 won. Pero nakakatuwa. Sabi nung cashier, kuha pa daw ako isa. So binigyan niya ako. Tapos nagsasmile. So may sinasabi siya, hindi ko na-gets if buy one take one ba yun or binigay niya lang sa akin. Pero I appreciate it. Thank you so much. At least gising tayo sa ating tour. Look at this. Hi guys, andito na tayo sa first stop natin sa Imjingak Park. Dito sa place kung saan tayo naglalakad, maraming American flag. Ayan. So maraming American flag, ang meaning niyan ay to commemorate yung mga fallen soldiers nung Korean War. Bibisitahan lang natin ngayon. Grabe yung snow, sobrang lamig. Nagpi-freeze na yung kamay ko. So ayan guys, so nagbibigay o nagpi-pay tribute lang yung mga Koreans sa mga US military ng Korean War kasi tinulungan din sila to liberate them. Guys, dito pala sa Imjak Park, ito na yung pinaka northern part kung saan makakapunta yung mga Koreans na walang documents kasi outside of this park, highly guarded na siya ng military. Actually may mga fence na dito na bawal videohan. Pwede lang mag video and photos yung mga walang military fence kasi highly guarded yung place na to ng park. Okay guys, so ito yung last locomotive train kasi noong unang panahon may train na nagko-connect sa North and South Korea. Ito yon. Ayan. Na-preserve nila yung train na to ay andito pa rin at waiting lang na in the future magko-connect yung North and South Korea once again unified and aandar ulit yung train. Guys, may mga maliit na carousel pala dito. Hindi siya umaandar ngayon kasi siguro winter, pero kapag summer siguro or spring, umaandar yung park na to.
Guys, welcome sa Injingak Park. So sa park na ito, may mga ito yung park na malapit sa DMZ. And dito makikita niyo yung mga ribbons, mga messages of peace doon sa pinakataas. Tapos marami ding monuments, tsaka flag ng US doon banda. Ipapanood ko na lang sa video kasi they are commemorating yung mga fallen soldiers noong Korean War. Take note guys, maraming mga places and area dito na bawal kunan ng picture or video kasi military outpost siya at highly guarded. Maraming mga guards dito, lalo na yung mga naka-fence. So yung mga video natin and pictures doon lang sa mga area na pwedeng kuhaan. Andito tayo ngayon sa Freedom Bridge, yung nasa likod at nilalakaran natin. Kasi noong 1953, nagkaroon ng exchange of soldiers nung na-sign yung Armistice Agreement. Guys, yung bridge pala nito takes its name from the exchange of soldiers, 12,773. Nangyari ito noong 1953. Tapos nung nag-exchange yung soldier, dito sila sa bridge, sumigaw sila ng, "Hooray! We're free!" So that's why it's called Freedom Bridge. Actually, hindi talaga ito yung original. Yung original kasi ay somewhere there lang. Minove lang nila ng konti dito kasi nasira sa flood yung original bridge. Guys, ito palang locomotive na nakita nyo sa video. May 1,200 bullet holes. Nakita nyo guys? Ayan o. Yan. So, nilang part ng train na to na simbolo ng Korean War na nangyari dati at pagkawatak-watak ng North and South Korea. So actually yung train na to, finally nasa harapan ko, pero bawal kasi siya kunan ng video kasi 'di ba sabi ko kanina. So tinubuan na actually siya ng puno sa baba. So para ma-preserve yung puno tsaka yung train, minove yung train dito sa harap. Parang nice lang siya, memorabilia nung nangyaring war na yun. And I hope na sana in the future mag-unify yung North and South Korea. Okay guys, ito naman yung Mangbedan na nakita nyo. Ginawa ito just to commemorate yung mga naiwan sa North Korea, parents, family members. Ito yung parang altar nila na hindi pa rin nakakalimutan ng mga tao yung mga naiwan nilang family doon sa North Korea. So guys, itong statue naman nito ay to commemorate yung mga girls na ginawang slave or sexual slave noong Korean War. Ayan. Guys, may sign din dito. Ayan o. So yung Philippines, if nakita nyo, 2,654 kilometers away. Guys, may nag-approach sa akin kanina na Korean. Akala ko Chinese. Alam mo, awkward lang kasi naglalagay kasi ako ng aloe vera sa mukha, so basa yung mukha ko. Tapos nag-hi siya at nakipagkilala, and nagtatagalog din siya kasi alam niya yung Davao. So yun lang, nakwento ko lang sa inyo kasi sobrang lamig. So magde-dry talaga yung mukha nyo dito kapag January kayo pumunta. Yung North Korea, distance 153 kilometers. Republic of South Africa, 12,430 kilometers. And Germany, Spain, and of course my Philippines. Philippines, 2,654 kilometers. One of our destination. Oh, and for your lunch, you can have some. Yeah, you can taste the rice at the Unification Village later. 好的，吃手的话就这个。
Hi guys, dito tayo sa DMZ. Nasa parking lot lang tayo ng Dora Observatory. Dito lang talaga tayo pwede mag-video. So mamaya, kikwento ko sa inyo yung experience natin sa DMZ. Okay guys, so katatapos lang natin dun sa DMC tunnel. Bawal kasi yung cellphone and yung mga camera. So ikikwento ko na lang sa inyo kung ano yung ginawa namin. First, yung kanina muna. So pumunta tayo sa DMC area dun sa Dora Observatory. So dun sa pagpark ng bus, dun sa may Dora stage lang kayo pwedeng mag-picture. So wala na tayong videos or any picture on that area, pero ikikwento ko na lang yung experience. Yung first, pagkababa nyo ng bus, maglalakad muna kayo papunta ng Dora Exploratory. Pataas siya, so pataas yung way. So pagdating niya sa Dora, it's a building. So I think ano siya, hanggang 4th floor or 3rd floor. Top na ng building. Highly guarded yung place. Maraming mga camera, so bawal na maraming mga camera, CCTV camera, so bawal na bawal yung mga cellphone, maglalabas kayo ng cellphone. So may mga signage na bawal maglabas ng cellphone. You cannot take out your phones. You'll take the elevator, 3rd floor. So pagdating nyo sa 3rd floor, andun yung mga binoculars bang tawag doon? Yeah, andun yung mga binoculars. Maraming binoculars doon. So, doon sa binoculars, makikita nyo yung North Korea na. So, sa aming experience, may mga farmers na makikita nyo na nagpa-farm, may mga nagba-bike, makikita nyo talaga sila. Although, sobrang layo. Pero nakakatuwa lang na sobrang tago kasi ng North Korea. So for us to really see them up close, and napakalapit lang, nasa border lang tayo, parang it's a surreal experience. Okay, so guys, maikwento ko lang, no, long time ago, yung North Korea at South Korea kasi ay isang country lang talaga sila. Naghiwalay sila noong mga year 1950s kasi hindi magkasundo yung North at saka yung South Korea. So yung DMC2 o yung buffer zone na tinatawag, 4 kilometers yung laki niya. So 2 kilometers ng North Korea, tapos 2 kilometers din ng South Korea. Yung pinuntahan natin kanina sa Dora Observatory sa 3rd floor, makikita nyo yung way of living ng North Korea. Really different siya sa South Korea. Kaso lang, yung mga North Koreans, hindi sila pwedeng tumawid papuntang South Korea kasi maraming bombs na nakaplant around the areas, or maraming mines na nakaplant around the areas, and ano siya, it's a highly guarded place yung DMZ. So bawal mag-take ng any photos or videos sa DMZ area. May certain places lang, nasasabihin naman ng tour guide kung ano yung mga places na pwedeng kunan ng photos or videos. So right after ng Dora Observatory, pumunta na tayo sa tunnel. So yung North Korea, trinay kasi nilang pasukin yung South Korea through a tunnel. So yung tunnel na discover siya ng mga South Koreans. Naglagay sila ng, ngayon i-describe ko lang kasi once again, bawal yung mga cellphone and camera. May locker room. Paglagay ng mga gamit sa locker room, before kayo pumasok ng tunnel, may scanner. So isi-scan if wala ba kayong gadgets or anything like that. Kasi if meron, papabalikin kayo dun sa locker room, ilagay ulit yung gamit. So papasok kayo sa
Kasi napakalalim yung ginawang tunnel ng North Korea. So, para makapunta kayo doon, of course, may malaking tunnel na ginawa yung South Korean, right? Yun na nga yung tour, yung DMZ tour. Yung tunnel na ginawa ng South Korean, malaki siya. So, mga 4 na tao, ganyan. So, malaking tunnel siya. Pero it's so steep and pa-slope talaga siya, pababa. You'll walk around mga 30 minutes, siguro 30 minutes walk pababa sa tunnel para marating yung tunnel na ginawa ng North Koreans. So, pagdating namin doon sa North Korean tunnel, makitid na siya. Makikita nyo yung mga rocks, ayan na nasa taas. Parang kasing laki ko lang siyang ganyan. So if you're tall, siguro mahirapan kayo doon sa tunnel. Pero may hard hat naman kasi requirement siya, yung yellow hat na susuotin for safety purposes. Kasi if wala nun, baka mauntog yung mga ulo ninyo. So pagdating doon sa North Korean tunnel, mahaba din siya, like mga 20 minutes walk din siya. So yun na yung pinaka-closest na narating namin papuntang North Korea. So gamit yung tunnel na ginawa nila. So at the end of the tunnel, may makita kayong halaman. Tapos after nung place na yon, babalik na kayo ulit. So babalik na kayo ulit. Tapos aakyat na kayo ulit dun sa super steep slope. So ano siya, like it's a cardio exercise because you'll go up. Pero don't worry, sa may mga ano naman, may designated chairs naman or bench kung saan pwede kayo mag-rest a little bit kung pagod na kayo. Kasi 30 minutes pataas siya, like slope siyang ganyan, and nasa loob kayo ng tunnel. Pero don't worry, makakahinga naman kayo kasi may mga tangke doon na mahaba or pipes. So I think oxygen yun para makahinga yung mga tourists, yung mga tao. So paglabas, sobrang pawis na pawis. Kaya dito muna tayo sa labas nagpapahangin. Hi guys! Andito na tayo sa ating last leg ng DMC tour, which is the Majang Lake and Majang Suspension Bridge. Besh, grabe. Ang ganda ng lake. Hindi ko ma-explain. Tignan nyo na lang, oh. Ganda, no? Okay guys, nagplan na kami ng aming gagawin kasi medyo maraming tourist ngayon. So para makapag-picture kami, last na kami sa pila. Okay guys, ito yung suspension bridge ng Majang Lake. Ganda. Oh!
Oops, muntik na tayo matumba. Guys, nakakita nyo ba? Hindi ko alam if nakakita nyo, pero welcome to Majang Suspension Bridge and Majang Lake. Guys, explore natin yung Majang. Okay. Actually, may cafe dito na pwede yung kainan. There's the cafe there. And the bridge is here. So, very nice bridge. Around the bridge, may mga pine trees. Ganda ng pine trees. And kita nyo ba guys? Ayun. So, mostly ng tubig. Covered na siya ng snow. Sobrang lamig ngayon. And yung tubig stretch out up until there. Mas marami pang snow dito. Tapos mamaya maglalakad-lakad tayo dito sa bridge. Let's take a walk. Guys, nagpo-photo lang sila doon. Hindi ako actually sure if maganda yung outfit ko. Ayaw ko natanggal yung hat ko. Kasi mukhang pangit na yung buhok ko. Hello guys, naglalakad lang tayo dito sa Suspension Bridge. Ayan. Grabe, gandang-ganda ako dito sa place na to. Sobrang ganda niya. Nakita nyo ba guys? Snow na talaga yung part na to ng lake. Siguro mas maganda to kapag autumn. Kasi brown na brown. Tapos may tubig na ganyan yung kulay. Yan. Winter kasi ngayon. Pero maganda rin, grabe. Ganda ng winter dito sa Korea. Guys, nakatakot ako mag-picture. Best, kasi tingnan mo, mahuhulog yung iPhone. Diretso siya dito sa butas. Kaya, mas maganda na may tali yung iPhone para kapag mahulog, hindi siya diretso dito. Pa siyang lakaran, no? Maglalakad kayo dito sa taas or doon, papunta doon sa parang port na yun. Ngayon guys, pabalik na tayo doon sa taas. On a normal day, dinidip ng mga tao yung mga paa nila dito. Dito sila uupo, oh. Tapos iano nila yung mga paa nila, ididip sa water. Kaso lang since winter ngayon, sobrang lamig ng tubig. So walang gumagawa noon as of the moment. Siguro pag summer or medyo kapag hindi masyadong malamig yung weather, ginagawa yun ng mga local, mga tourists. Guys, thank you so much for watching the video. Please like, comment, and subscribe naman sa YouTube channel natin para mas marami pa tayong travel videos na ma-upload in the future. Bye!